Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Bago tayo manalangin ngayong umaga, inaanyayahan ko kayong huminto muna sandali, tahimik na lumapit sa presensya ng Diyos at makinig sa Kanyang salita. Dahil bago natin ilahad ang ating mga kahilingan, mas mahalaga munang buksan natin ang ating puso sa Kanyang mensahe. Sa ating pagtahimik, hayaan nating ang Panginoon ang unang magsalita sa atin. Alam ninyo, bawat isa sa atin ay dumaraan sa mga pagsubok. May isang uri ng laban na walang pinipili. Bata man o matanda, mayaman man o mahirap, Kristiyano man o hindi, lahat tayo ay hinahamon nito sa isang punto ng ating buhay. At ang laban na ito ay tinatawag na kawalan ng katiyakan. Minsan, dumarating ito nang hindi natin namamalayan. Dahan-dahan, saan yun ang mga tanong na walang sagot? Sa ibang pagkakataon naman, parang lindol itong biglang yayanig sa atin. Isang tawag mula sa ospital, isang balita ng pagkawala o isang pagbabago sa buhay na hindi natin inaasahan. At kapag dumapo ito sa puso natin, para tayong nawawala ng lakas. Hindi natin agad namamalayan, pero ang bigat sa dibdib, ang takot sa isip, at ang pagkabahala sa panalangin ay galing sa iisang bagay ang hindi natin alam ang mangyayari. Tayong mga tao, likas na naghahangad ng kasiguruhan. Gusto nating malinaw ang direksyon ng buhay. Mas kampante tayo kapag alam natin ang sunod na hakbang. Gusto nating siguradong okay ang bukas, na ligtas ang mga mahal natin sa buhay, at na tama ang mga desisyong ginagawa natin. Kahit simpleng bagay lang tulad ng pag-track ng parcel o pagbabasa ng reviews bago bumili, ginagawa natin para lang makaramdam ng katiyakan. Pero paano kapag wala tayong kasagutan? Paano kung hindi tayo sigurado kung may kagalingan pa ba sa sakit na nararamdaman natin? Paano kung may mahal tayo sa buhay na nahihirapan at hindi natin alam kung paano siya tutulungan? Paano kung matagal na tayong nananalangin para sa trabaho, sa himala, sa sagot, pero tila katahimikan lang ang tugon ng langit? Ito ang lugar kung saan sumasalubong sa atin ang pananampalataya. Sa gitna ng kawalang katiyakan, doon nagsisimula ang tunay na pagtitiwala. Sapagkat kahit hindi mo alam, alam ng Diyos. Kahit malabo sa iyo ang hinaharap, malinaw ito sa Kanya. Nakikita niya ang kabuuan. Nauunawaan niya ang mga tanong na hindi mo pa masambit. Hindi siya kailanman nagugulat. Hindi siya nalilito. Hindi siya nahuhuli. Kung saan may pader tayong nakikita, may landas siyang inihanda. Kung saan may kaguluhan tayong nararamdaman, may plano siyang ipinapatupad. At kung saan sa tingin natin ay may delay, naroon ang perpekto niyang tiyempo. At narito ang kagandahang pangako ng Diyos, lahat ng bagay, kahit ang panahong hindi mo maintindihan, ay may layunin para sa iyong kabutihan. Ang sinasabi sa awit 91:14-15 ay napakalinaw. Sapagkat siya'y umiibig sa akin, siya'y ililigtas ko. Aking iingatan siya, sapagkat nalalaman niya ang aking pangalan. Siya'y tatawag sa akin, at ako'y sasagot. Ako'y sasaklolo sa kanya sa kabagabagan. Ililigtas ko siya at pararangalan. Mga kapatid, kung ngayon ay pagod na ang puso mo, kung hindi ka sigurado sa kinabukasan, kung punong-puno na ng tanong ang isip mo, pakinggan mo ito, ang Panginoon ay kasama mo, nasa tabi mo siya. Hindi mo man maramdaman ang kanyang hakbang, hawak ka niya. Hindi mo man marinig ang kanyang tinig, naroon ang kanyang presensya. Hindi kanya iniwan. Kapag ang tanong ay mas malakas kaysa sa sagot, siya ang sasagot para sa iyo. Kapag nanghihina ka,
siya ang iyong lakas. Kapag puno ka ng takot, siya ang iyong tagapagtanggol. Magpapadala siya ng mga anghel upang ingatan ka, upang bantayan ang iyong buhay, ang iyong kapayapaan, ang iyong pamilya, maging ang iyong pagtulog. Hindi ka walang kalaban-laban, hindi ka nag-iisa, hindi ka nakakalimutan. Walang sandata ng kaaway na magtatagumpay laban sa iyo. Hindi takot, hindi pagkalito, hindi sakit, hindi pangamba. Maaaring subukang magtagal ng dilim, pero hindi nito kayang talunin ang liwanag ni Kristo na nasa iyo. Ang banal na Espiritu, ang iyong kaaliwan, ang iyong gabay, ay kumikilos na sa buhay mo. Binubuhusan ka niya ng kapayapaan, binibigyan ka ng lakas, at tinatanglawan ang mga madidilim na bahagi ng iyong puso. Kaya't nananalangin ako ngayon na ang Espiritu ng Diyos ay punuin ka ng karunungan, ng pagkaunawa, at ng panibagong pananampalataya. Kapag ang takot ay sumusubok na manahan sa puso mo, maalala mo sana na ang Diyos ay mabuti, hindi lamang kapag malinaw ang lahat, kundi maging sa gitna ng kaguluhan. Ang Diyos ay gumagawa kahit hindi mo pa siya nakikita. Isinusulat niya ang mga kabanatang hindi mo pa nababasa. Isinasalaysay niya ang pagtubos kahit sa gitna ng pagluha. At darating ang araw, titingnan mo ang nakaraan at masasabi mong, naroon siya. Hindi niya ako iniwan. Kaya ngayon, huminga ka kapatid, hayaang dumaloy sa iyo ang kapayapaan ng Diyos. Hayaang mapuno ng kanyang presensya ang bawat sulok ng iyong puso na puno ng takot. Nasa mabuting kamay ka, ang Diyos ay tapat, tayo'y manalangin. Panginoong Hesus, ikaw ay banal, ikaw ay tapat, ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Sa gitna ng bigat sa puso ko, lumalapit ako sa iyo. Dala ang lahat ng tanong, ang lahat ng takot, at ang lahat ng hindi ko kayang unawain. Ibinibigay ko ito sa iyong paanan. Ayon sa awit 94:19, kapag ang kabalisahan ay dumami sa loob ko, ang iyong kaaliwan ay siyang nagpapasaya sa aking kaluluwa. Tunay nga, ang kagalakang galing sa iyo ay hindi nakadepende sa mga kasagutan, kundi sa iyong presensya. Panginoon, alam ko na ang kawalan ng katiyakan ay hindi lang basta kalagayan, kundi isang larangan ng labanan. Dito sinusubukan ang pananampalataya, dito sumusulpot ang duda, at dito rin hinuhubog ang tunay na pagtitiwala. At dito mo rin ako tinatagpuan. Ikaw ang nakakakita sa mga hindi ko makita. Ikaw ang may hawak ng mga daan na hindi ko pa nalalakaran. Hindi ka kailanman nagugulat. Kapag nakikita ko ang saradong pintuan, ikaw ay may inihahandang panibagong landas. Kapag ako'y nadidelay, ikaw ay nagpeprepara ng mas mainam na kinabukasan. Kaya ngayon isinuko ko ang lahat, ang mga tanong na paulit-ulit, ang mga pangambang bumabalot sa gabi, ang mga panalangin na tila walang kasagutan. Pinipili kong maniwala na sa gitna ng lahat ng ito, ikaw pa rin ay mabuti. Kapag hindi ko alam ang direksyon, ikaw ang aking gabay. Panginoon, gaya ng sinabi mo noon sa bagyo, tigil, tumahimik ka, ay nais kong marinig mo ulit sa puso ko. Patigilin mo ang unos sa isip ko. Patahimikin mo ang mga tinig ng takot. Palitan mo ito ng iyong tinig, tinig ng kapayapaan, tinig ng pag-asa. Kapag ako'y pagod, ikaw ang aking lakas. Kapag ako'y nanghihina, ikaw ang aking sandigan. Kapag ako'y nawawala, ikaw ang aking daan.
Hindi ka Diyos ng kalituhan, kundi Diyos ng kapayapaan, gaya ng sinasabi sa 1 Corinto 14:33. Kaya ngayon sa pangalan ni Jesus, hinihiling ko na ang kapayapaan mo ang siyang maghari sa puso ko. Hindi lang bumisita, kundi manahan. Maging payapa ang aking isipan, ang aking pamilya, ang aking mga desisyon. Ikaw ang tanging kailangan ko, hindi lahat ng sagot. Sabi sa Isaiah 43:1, huwag kang matakot sapagkat tinubos kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Panghahawakan ko yon, ako ay iyo, hindi dahil perpekto ako, kundi dahil minahal mo ako. Kapag hindi ko na kayang manalangin, paalalahanan mo ako na ang mga luha ay panalangin din. Kapag nadidismaya ako, paalalahanan mo ako na hindi ka kailanman nadidismaya sa akin. Kapag pakiramdam ko'y nalimutan na ako ng mundo, paalalahanan mo ako na ikaw ang Diyos na iniiwan ang 99 para hanapin ang isa, at ako yun. Ikaw ang aking bato, ikaw ang aking ilaw, ikaw ang aking pastol, ikaw ang aking kapayapaan. Sa Colosas 3:15, sinabi mo, hayaang ang kapayapaan ni Kristo ang maghari sa inyong puso. Kaya binubuksan ko ang puso ko ngayon, maghari ka rito. Panginoon, kung dumating man ang panahon na wala akong makita kundi kaguluhan, paalalahanan mo ako ng Roma 8:28. Sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa kabutihan ng mga umiibig sa Kanya. Hindi ko man makita ang buong larawan, kilala ko ang pintor, at nagtitiwala ako sa Kanyang kamay. Salamat po, Panginoon, sa iyong katapatan. Salamat sa pagbitbit sa akin kapag ako'y pagod. Salamat sa pagtutuloy mo sa akin kapag ang paligid ay tila gumuho. Salamat dahil hindi mo ako iniwan, hindi noon, hindi ngayon, at hindi kailanman. Ikaw si Emmanuel, kasama namin ang Diyos. Ikaw ang Diyos na humawi sa dagat, nagsara ng bibig ng leon at nagpatahimik ng bagyo. At narito ka pa rin ngayon, kasama ko, mahal kita. Jesus, at ako ay iyong iyo. Amen. Kung ang panalangin ito ay nakaantig sa iyong puso, isulat lamang ang salitang Amen bilang tanda ng iyong pananampalataya. Naway ang lahat ng pagpapalang binanggit sa panalangin ito ay mapasa iyo sa pangalan ni Jesus. At kung kailangan mo ng espesyal na panalangin, huwag kang mahihiyang magsabi sa comments. Kagalakan naming ipagdasal ka. Naway, ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo ngayon at magpakailanman.